Kasunod ng usapin ng pagkakahati sa dalawang panig ng Senado sa pagitan ng mga itinuturing na malapit sa kampo ni Vice President Sara Duterte at ng mga kaalyado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay tila mababasa na kung ano ang kanilang magiging boto pagdating sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Pero ayon kay Carpio, umaasa siya na hindi mangingibabaw ang partisan politics sa paglilitis at mas marami pa rin sa mga senador ang magpapasya batay sa prinsipyo. Can the senator judges transcend their partisanship? Well, we hope and pray that they will. But you cannot expect all of them. But we hope that a majority of them will transcend partisan politics. I always believe that, well, one or two may not have that principled position, but I think the majority will take a principled position. Sinabi rin ni Carpio na mahalaga ang pagiging bukas sa publiko ng paglilitis dahil makikita ng mga mamamayan ang mga argumento at mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Aniya, maaari ring isaalang-alang ng mga senador ang magiging tingin ng mga botante sa kanilang magiging pagboto dahil buong bansa ang kanilang pinagsisilbihan. This is nationwide. Your constituency is nationwide. So, may epekto talaga ito. Lalo na pagklaro. Yun ang consideration ng politician, ng senator. If there's a strong public sentiment na klaro-klaro naman, bakit ka bumoto na acquitted? So you will suffer also. Your credibility will go down and maybe when you run again, hindi ka na iboboto. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng 2/3 na boto ng lahat ng miyembro ng Senado para mahatulang guilty at mapatalsik sa pwesto ang isang na-impeach na opisyal ng gobyerno. Kasalukuyang nakatutok ang mga mata ng publiko sa magiging takbo ng paglilitis at kung mangingibabaw ba ang mga ebidensya sa pagboto ng mga senador. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.